Breaking news, grabe to. Nasyak si Tuta Soto Lacson sa big pasabog ni Legarda Kumantana. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. At syempre, ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Pakisuportahan po yan at ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Kudita na naman. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan umano ng minority bloc na kausapin ang mga miyembro mula sa majority bloc para muling sumali sa kanila. Sabi niya, "You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause," sabi niya. Dagdag pa ni SP Cayetano, medyo busy sila, meaning yung grupo ni Soto at Lacson. Kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Iyan. Parang laro lang eh, no? Sali kayo sa amin, huy! Tama yung sabi ni Attorney Guanzon kahapon, yung post niya, hindi lang si Bato ang protektahan natin, pati si Senator Escudero, dahil gumagawa sila, meaning sila, yung minority bloc, gumagawa sila ng paraan para mapatalsik ulit si Cayetano as Senate President. Pahayag na si Senator Cayetano sa press conference din kanina na sa Lunes, iko-convene na nila ang impeachment court. Manunumpa na si Senator Escudero, Senator Cayetano as presiding officer. Then after that, yung 23 other senator judges will take their oath also. Kaya makonvene na. Then after that, tuloy-tuloy na. So, to me, that's good news. Dahil sa wakas, matutuldukan na itong usaping impeachment trial ni BP Sara. No, para matapos na yan kasi ito na lang yung nagiging issue nila eh, di ba? Para matapos na yan. Para magkaalaman na. Yan lang naman ang hinihintay talaga ng mga Pilipino eh. Yung magkaalaman na para matapos na tong usapin na to. Itong minority o itong anti-Duterte forces, sabihin na lang natin, Marcos Jr. administration. Dahil sabi ni Congressman Egay Arce, ang impeachment na ito against kay BP Sara ay disenyo ng Marcos Jr. administration. Ganun naman talaga yung nakikita natin eh. Di ba? Ito yung isang disenyo lamang ni... Di ba? Ito yung tipo na ano eh. Kailangan mag-stay tayo sa kapangyarihan. Di ba? Kasi ang sarap-sarap oh. Once in a blue moon lang tayo maging ganito. Ngayon, kung kaya natin na mag-stay sa kapangyarihan, gawin na natin lahat. Lahat ng mga bagay na pwede natin gawin na natin. Diba? Yung mga gustong kumalaban sa atin, kailangan mawala yan sa landas natin. Yung mga tinik sa lalamunan natin, kailangan ipakamot natin sa pusa para mawala. Ganun yan. Gusto nilang tanggalin itong malakas na kalaban nila sa 2020 dahil takot sila na magpresidente si BP Sara at hahabulin sila sa flood control scam. Oo, kasi kapag naging presidente si BP Sara, di ba? Kasi sa totoo lang, kahit hindi nila aminin sa mga sarili nila, alam nila na malakas na kalaban si Sara Duterte. Yung sinasabi nila na si BP Sara bumabagsak daw sa survey, wala. Palakas loob lang nila yun. Hindi naman nangyayari yung ganun eh, bumabagsak si Sara Duterte. Di ba? Kasi sa totoo lang, kapag yan ang naging presidente,
No? Kapag yan ang naging presidente ng Pilipinas, sigurado mai-open lahat ng dapat i-open. Lahat ng mga naging problema nung nakaraan, administrasyon o anumang mga kaso ng mga nangyayari, no, na hindi nalutas sa ilalim ng administrasyon, talagang bubuksan ni BP Sara yan. Lalong-lalo na pati yung kay Tatay Digong. So, syempre, yun ang kinakakaba nila eh. Diba, kapag napatunayang may sala sila ng mga sa panahon ni BP Sara, siguradong makukulong sila. Magbabakasyon sila sa Hoyo. Oh. At isa pa, kapag si BP Sara ang naging presidente, hindi na sila magiging spoiled. Ala na, kita bulsa. Ala na, laki kita. Ala na, tayo tato. Diba? Di na tayo buhay yaman. Buhay hirap na. Ayun. So, pag hindi nila mapatalsik si Senator Escudero as SP Senate President, General Macana, si SP Alan. Tapos na si Senator Escudero. delikado sila. Talagang sure na ang panalo ni BP Sara sa impeachment trial. At ang mas malaking problema nila, itong mga diehard Duterte haters, ay yung pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Sa Lunes daw, baka mabuo na nila ang mga committee chairmanship. Malalaman na natin kung tuluyan na bang ibabalik si Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Ayun, maganda yun. Kung maibabalik talaga si Senator Marcoleta, mas maganda. 'Di ba? Kasi alam naman natin talagang nung mga nakaraan nung si Senator Marcoleta ang nag-iimbestiga niyan talagang nagkakaroon tayo ng way. No? Nagkakaroon ng way yung investigasyon at talagang nagkakaroon tayo ng pag-asa na magkaroon ng kasagutan lahat 'yan. 'Di ba? Yung mga testigo nagkakaroon ng silbi. Ito hindi. Kahit sabihin natin yung mga testigo may silbi pero talagang tinatanggalan nila ng silbi. Sila pa yung lumalabas na masama. Yung mga testigo. Kapag meron silang nabanggit na hindi maganda, medyo hindi maganda sa pandinig ni Lacson. Baka gawa-gawa mo lang yan. Diba? So ipagdasal po natin mga kapwa ko DDS na maging sulit itong partida. Ayun. Sana nga walang matakot dyan. Kasi nga may mga balita na may nagkakaroon ng takutan, nagkakaroon ng anuhan, di ba? Sana maging matibay. At sana talaga kung ikaw may prinsipyo, yung isipin mo talaga yung future mo. Di ba? Yung future mo sa politika. Di ba? Kasi kung lagi ko sinasabi, kung yung present ang iisipin mo, yung ngayon, baka pulutin ka sa kangkungan sa mga susunod. 'Di ba? Ibig ko sabihin na kangkungan, baka matalo ka. 'Di ba? Baka mamaya pag isa ka sa bumoto ng impeach BP Sara, baka tandaan ng mga tao yung ginawa mo. 'Di ba? Lalong-lalo na siyempre pag senador, pag tumakbo kang re-electionist. Hindi naman katulad ng mga congressman yan na distrito lang ang tinatakbo niyan. Kaya malalakas ang loob niyang mga yan. 'Di ba? Pero ikaw bilang senador, Luzon, Visayas, Mindanao ang bumoboto sa iyo. Paano kung yung mga taga Mindanao madismaya sa iyo, pati yung mga taga Visayas? Huwag na natin sama yung Luzon. 'Di ba? Paano pag ano? Di wow. Yung siyam na yan, ang una nilang gagawin is kumbinsihin yung dalawa, yung independent. Subiri and Ejercito. Kailang itong nakita ko, anytime, pwedeng bumaliktad ito. Pero si Subiri daw parang may nakita ako sa Facebook. Ewan ko kung totoo to mga katunay. Paki-confirm nga, paki-comment sa comment box kung totoo. Na parang isa siya sa gustong mapalitan si Senator Cayetano, si SP Alan. Ba? Totoo ba 'yon mga katunay? Lang, depende. Dapat makakuha muna sila ng dalawa. Dapat ang minority block ngayon, Soto
Soto Lacson tandem makakuha ng dalawa sa majority. Kasi kung hindi sila makakuha ng dalawa, ay itong dalawang independent, hindi yan gagalaw. Ganyan lang yan. Watch and see. Watch and learn. So, sino Baka yung ang dalawang independent, pakain-kain lang ng popcorn. posibilidad na makuha nilang dalawa Sino? sa Brave 13? Sino? Yung dalawang magkapatid na bilyar. Nako. Oy. Nako. Ma'am Camille, Senator Camila, tinaas ni BP Sara yung kamay mo. Nanalo ka. Siguro kung si BBM nagtaas ng kamay mo, baka mamaya hindi ka naging senador. At syempre si Mark Villar, alam naman natin, tatakbo uli yan. Kung re-election siya sa susunod, di ba? 2028. Baka mamaya, di ba? Di ba? Pag tinaas din ni BP Sara ang kamay mo, syempre, may pag-asa kang manalo. Si Camille nga, ay panalo eh. Ikaw pa ba? Pero kapag ikaw, bumaligtad kay BP Sara, di maging maganda resulta ng mo, political career mo sa 2020. Ikaw din. Yung original na Siam, yung original na minority, hindi na nila magagalaw. Solid as rock na yung Siam. Okay. Senator Pia Cayetano, Ay, hindi niya iiwanan ang kanyang kapatid. Ay, yun. Talagang ako, kumpiyansa ako dyan kay Senator Pia na talagang, syempre kapatid is kapatid. 'Di ba? Wala naman silang bangayan o alat sa isa't isa. 'Di ba? Siguradong si Senator Pia, malinaw pa sa tubig ng mineral water. 'Di ba? Na talagang hindi niya iiwanan nga naman si SP Alan. Sigurado 'yan. Ate siya Karangalan ng pamilya Cayetano, natutuwa ang dating Senador Cayetano, nakalimutan ko ang first name ng matandang Cayetano, na naging Senate President ang isang Cayetano. Bagay na yung matandang Cayetano, I don't think so, parang hindi siya naging Senate President. Yung anak niya naging Senate President. O siyempre, si Ate Pia will do his best to protect his her Yes. sibling. Kaya never Tsaka yung mga Cayetano, matatalino yan. baliktad si Senator Pia Cayetano. Okay. Yung dalawang bilyar nako. Ano ba yung sa dalawang bilyar? Noong una, panahon ni Escudero, nung nagkodita, overwhelming na kasi yung majority, kaya napilitan na lang yung dalawang bilyar, sumama na rin. Kasi may 13 na sila 13. So kahit itong dalawang bilyar, they will join yung grupo ni Escudero, wala rin kwenta. Kaya, sige, malis na lang. But this time, dahil nakataya na ang political career ni BP Sara, I will tell you, ang dalawang bilyar, hindi yan magpapatinag. Sana nga lang palabra de honor na lang, di ba? Hindi ko naman sa sinusumbat yung nagawa ni BP Sara sa kanila sa mga bilyar. Sa bilyar, kay Camille, di ba? Kumbaga, konsuelo na lang sana. Di ba? Gaya ng ginawang pagtulong. Kasi sa totoo lang, ang laki din ng naging impact na inendorso siya ni BP Sara. Sa totoo lang. Malaki nang naitulong. Ipitin pa nila ang mga kumpanya ng mga bilyar. Sabihin mo na lang, mawala ang mga ibang negosyo ng bilyar, okay lang yan. Total, bilyonaryo naman. Dito na matitiba. Mapayag ba sila kaya nun? Yun ang problema Di ba? Kung mawala yung ibang negosyo nila, di ba? Manny Villar nung bago pa nakidnap si Tatay Digong. Matagal na naming kaibigan ng mga Duterte. Sabi. Kaya nagsalita sila, nagpayag ng suporta kay Tatay Digong. Kaya yung dalawang Villar, hindi nila makukuha. Sana nga. Ang pag-asa lang nila, si Senator Loren Legarda. Ayun. Kailang, Ayun yung pinaghihimutok nila si Senator Loren. Na talagang solid daw sa kanila, talagang meron silang pinag-usapan, kaso nga lang nagulat sila, biglang bumaliktad, biglang lumipat kila SP Alan.
Titignan ko si Sir Loren Ligarda, Senate pro tempore na siya. Second highest. O bakit pa ako lilipat? Kung siya pala ako si Posisyon Loren, na siya dun eh. lilipat ako doon. Majority floor leader lang. Wala siyang ano kasi ang majority floor leader si ano. Kaya malabo. Plus the fact na ang anak niya ginigipit ng Marcos Jr. administration. Kaya malabo. Solid na itong 13 hanggang sa 2028 election. Sana nga. Sorry na lang. Kodita, galingan ninyo. But to me, it will never happen. Dahil yung Brave 13, sulit na yan. Yun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.